Sara Duterte, Rodrigo Duterte at pananagutan, usad na ba ang katotohanan? Sa Pilipinas ngayon, dalawang magkaugnay na pangyayari ang muling naglalantad sa malalim na usapin ng pananagutan sa pamahalaan. Sa pagdinig ng House of Representatives of the Philippines, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council ang pagkakaroon ng covered at suspicious transactions na kaugnay ng mga account ni Sara Duterte at ng kanyang mga kamag-anak. Samantala, sa pandaigdigang antas, tinanggihan ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni Rodrigo Duterte laban sa jurisdiksyon nito, isang desisyong nagbubukas sa pagpapatuloy ng proseso ng kaso. Hindi pa ito hatol, ngunit hindi rin ito maliit na usapin. Ang mga kaganapang ito ay malinaw na paalala na ang mga tanong tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pondo ng bayan ay hindi basta nawawala. Sa isang banda, may mga isyung pinansyal na nangangailangan ng malinaw at konkretong paliwanag. Sa kabilang banda, may mga kasong sinusuri sa isang internasyonal na hukuman na patuloy na sumusubok sa kakayahan ng mga institusyon na pairalin ang hustisya. Sa gitna ng lahat ng ito, iisa ang mahalagang tanong. Gumagana ba ang sistema kapag ang nasasangkot ay may kapangyarihan? Ang tunay na sukatan ng isang demokratikong lipunan ay hindi lamang kung paano nito pinapakinggan ang mga makapangyarihan, kundi kung paano nito pinananagot ang mga ito sa harap ng batas at ng taumbayan. Hindi sapat na may matukoy na kahina-hinalang galaw o magkaroon ng legal na proseso. Ang hinahanap ng mamamayan ay malinaw na direksyon. May paliwanag ba, may pananagutan ba, at may hustisya bang makakamit? Sapagkat ang tiwala ng bayan ay hindi basta ibinibigay, ito ay pinagtitibay sa bawat pagkakataong ang katotohanan ay hinaharap at ang katarungan ay isinasakatuparan. Sa huli, ang usapin ay hindi lamang tungkol kina Sara Duterte o Rodrigo Duterte. Ito ay tungkol sa isang sistemang patuloy na sinusubok kung ito ba ay may lakas na manindigan para sa katotohanan o kung ito ay mananatiling mahina sa harap ng kapangyarihan. Ang pananagutan ay hindi dapat inaantala, ito ay dapat na ipapakita. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang damdaming makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli.